Sa nakaraan ay napag-usapan natin ang limang pangunahing aspeto o bumubuo sa kaharian ng Diyos. Narito po sila at nais kong ipalala sa inyo ang limang yon. Ang hari, ang kanyang nasasakupan, ang mga mamamayan, ang mga batas, at ang katunggaling kaharian. Hindi natin masyadong tinalakay ang bawat isa sapagkat limitado po ang ating oras at ito ay babalikan natin upang magkaroon tayo ng malinaw na idea tungkol sa mga pangunahing aspeto na ito ng kaharian ng Diyos. Kaya't sa pagkakataong ito ay pag-uusapan natin ang hari sa kaharian ng Diyos. At nais kong pamagatan ito ng si Jesus ang hari sa kaharian ng Diyos. Nais kong basahin natin ang Colosas 2:6-7. Ganito ang nasulat. Yamang tinanggap na ninyo si Jesucristo bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Marami po tayong makikitang katotohanan dito pero nais ko lamang mag-focus doon sa panahon na kung saan ay tinanggap daw natin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon. Nangangahulugan po yan ng pagiging hari. By the way, kapag sinabi ng Biblia na hari, kasama na rin diyan ang Panginoon at meron pang mga ibang itawag sa Kanya. So yan po ang ating pag-uusapan. At nais kong itanong sa inyo, kung talaga bang tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon sa ating buhay. Nais ko munang patunayan natin mula sa mga talata ng Biblia na si Jesus nga o ang Panginoong Hesus nga ang itinalaga ng Ama bilang hari. Ganito ang sabi ng Juan 1:49 sa wikang Ingles. Then Nathanael declared, Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel. Ito po yung ang Panginoong Jesucristo ay naghahanap ng kanyang gagawing mga alagad. At isa doon si Nathanael na malamang ay nakikita niya na noon pa na isa sa mga bubuo ng kanyang 12. At nung makipagtagpo siya dito kay Nathanael at may sinabi sa kanya ang Panginoon na nagpamangha sa kanya, at ito ang naibulanas ni Nathanael, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. At alam po ninyo, ang mahalagang makita natin diyan ay hindi po tinanggihan ng Panginoon ang mga sinabing ito ni Nathanael na siya ang anak ng Diyos at ganoon din naman na siya ang hari ng Israel. Mahalaga po ang dalawang aspeto na yan na kilalanin ng mga alagad ng Panginoon Jesucristo kung hindi sila susunod sa Kanya. At ganyan din naman sa atin, kung titingnan natin, mahalagang naunawaan natin na ang Panginoon Jesucristo ay siyang anak ng Diyos, ganun din naman ng hari ng Israel. Sinabi pa sa John 13:13, You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Dito naman ay makita natin ang pag-angkin ng Panginoon sa katawagang yan. Siya ang Rabbi o teacher, siya ang Lord, Panginoon, at yan ang mga sinasabi ko sa inyo na ibang salita na ginagamit bilang pagpapahayag na ang Panginoon ang hari sa kaharian ng Diyos. Sa Mateo 21:5, Say to the daughter of Zion, See, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, and on a colt, the foal of a donkey. So ito naman po ay pag-alala sa inuhula tungkol sa Panginoong Jesucristo sa Lumang Tipan. At kung hindi ako nagkakamali, yan ay matatagpuan sa aklat ni Mikias. Subalit ang mahalagang makita natin dito ay ang pagpapahayag na si Jesucristo ang hari ng Sion. Siyang hari ng Sion. Pagkatapos ay sa Mateo 27:11, ganito ang mababasa, Are you the King of the Jews? You have said so, Jesus replied.
At yan naman po ay ang pagtatanong ni Pilato noong ang Panginoong Kristo ay malapit ng ipako sa krus, kung siya nga ba ang hari ng mga Hudyo. At dito ay makita natin na inangkin din ng Panginoon at tinanggap niya yung katanungang yon kung siya nga ba ang hari ng mga Hudyo. Kalaunan sa talatang 37 sa Mateo 27 pa rin po ay nakalagay ang ganito. Above he said, they placed the written charge against him, this is Jesus, the King of the Jews. Kung titingnan ninyo, ito daw po ang inaakusa ng mga Hudyo o ng mga Romano sa Panginoong Kristo na siya nga ay hari, yan ang dahilan ng kanyang pagkapako. Sapagkat natatakot ang mga Romano at ayaw din ng mga Israelita na gawing hari ang Panginoong Kristo sa kanilang buhay, kung kaya't sila ang mga nagpapako sa kanya sa krus at ipinako naman ito ng mga Romano nang sa gayon ay mawala ang kanilang kalaban. Nabanggit ko po yung ayaw nilang gawing hari ng mga Israelita at sila yung mga nagpapako sa Panginoong Kristo sa krus. Nawa po sa sinabi kong yan ay makukuha ninyo yung idea na kung hindi tatanggapin ng isang tao ang Panginoong Kristo na hari sa kanyang buhay, malamang ay kaaway siya nito, katulad ng mga nagpapako at nagpako sa Panginoong Kristo sa krus. At maalala ba ninyo na nung ang Panginoong Kristo ay nakabayubay doon sa krus, ay mayroon po siyang dalawang kasama na mga kriminal. Yung isang kriminal ay hinamon niya ang Panginoon ng ganito, kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Ibig sabihin niyan, kung ikaw nga ang isinugo ng Mesyas, ibig sabihin siya ay hari, because Messiah means the anointed one, and the anointed in the Old Testament are the kings. Ina-anoint niya mga yan bilang hari. So, hinamon siya nung isa na kung ikaw nga ang anak ng Diyos, ay bumaba ka sa krus na iyan, iligtas mo ang iyong sarili, pati na rin kami. Samantala, yung isa ay sinabi niya, bakit mo inaalipusta ang taong ito samantalang wala siyang kasalanan? At tayo ay dapat lang magdusa sa krus sapagkat tayo ay nagkasala. At bumaling siya sa Panginoon na sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ko pagdating sa iyong kaharian. At ano ang sinagot ng Panginoon? Ang sagot ng Panginoon, ngayon din isasama kita sa aking paraiso. Alam ng Panginoon na hindi sila makakababang buhay mula sa krus na yan, kaya't ito ang kanyang naipangako sa taong yon. Pero ano bang meron doon sa sinabi ng kriminal na yon? Una, yung kriminal na yon ay sumampalataya sa isang duguang naghihingalo na siya ay tagapagligtas ng kaluluwa. At siya ay umamin na siya ay makasalanan. At ngayon ay sinabi niya sa Panginoong Kristo na siya ay hari. Naniniwala siya na siya ay may kaharian, na ang ibig sabihin ay sumasampalataya siya na ang Panginoon ay anak ng Diyos, siya ay Mesyas, siya ang Panginoon, at siya ang hari. Pero ang higit na mahalagang makita natin diyan ay yung pagbibigay sa kanya ng Panginoon ng kasiguraduhan na sa kamatayan nila ay makakasama niya ito sa kanyang paraiso. Napakaganda po niyan. Ang paraiso ay yung ikatlong langit na nandoon sa 2 Korinto 12, 4 o 5 kung hindi ako nagkakamali. Diyan po natin makikita yung paraiso na tahanan ng Diyos sa langit. So sa mga talatang yan ay makikita natin ang Panginoon Kristo ay hari talaga. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon, hari ng mga hari. Mayroon na rin tayong nagamit sa pahayag 19 na kung saan ay ang Panginoon ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ang mahalagang bagay na makita natin dito mga kapatid ay yung personal na magiging epekto kapag ginawa nating hari ang Panginoon sa ating buhay.
Yan po ang mahalagang bagay na kailangan nating maunawaan dyan. Una ay kailangan nating makita yung mga epekto ng paniniwala at pananampalataya na si Kristo ang hari ng mga hari. Siya ang hari ng kaharian ng Diyos. At makikita rin naman natin ang kabaligtaran nito kapag hindi pinaniwalaan ng tao na si Kristo ay hari, hindi rin niya gagawin ito na Panginoon ng kanyang buhay, magiging kalaban siya ng Panginoon Kristo. At sa spiritual na aspeto, alam na natin ang ibig sabihin niyan na ang isang tao na tumatangging Panginoon at Hari si Kristo sa kanyang buhay ay kakampi ng kabilang kaharian. Yan po ang isang bagay na kailangan nating maunawaan sa bagay na yan. So, kinakailangang maging hari ang Panginoon Kristo sa ating buhay. Pero alam ba ninyo na sa banal na kasulatan ay meron pa ring mga ibang hari sa ating buhay pag hindi natin kikilalanin ang Panginoon Kristo. Diyan ay dadako tayo sa katanungang ito na inyong pag-uusapan at saglit na ipos ang videong ito at magpahayag ng inyong mga sariling pananaw kung sino o ano ang mga maaring Panginoonin ng isang tao sa buhay niya. Ulitin ko po, sino o ano ang maaring Panginoonin ng isang tao sa buhay niya. I-post po ninyo ang video at kayo'y saglit na mag-uusap-usap. Magbabalik po tayo. Alam niyo po kung bakit yun ang katanungang ibinigay ko sa inyo? Yun ay sapagkat gusto kong makita na wala namang magpapahayag na si Satanas ang kanyang hari. Pero kung maalala nyo, ang sinabi ko na kapag ka mailihis lang tayo na gawing Panginoon at Hari si Kristo sa ating buhay, natutuwa na si Satanas diyan. Pag meron tayong ibang pinanginoon, ay natutuwa na ang Diablo sapagkat magiging sa kanya na ang direksyon ng pananambahan at paglilingkod at lahat ng papuri. Yan ay kapag ka nailihis na sa Diyos o sa Panginoong Jesucristo. At nakikita ko na kapag hindi ginawa ng isang tao na Panginoon si Kristo sa kanyang buhay, ay meron siyang Panginoonin. Pag hindi rin niya ginawang hari, ang Panginoon sa kanyang buhay, ang magiging hari niya ay iba, hindi ang Panginoon. Pero natutuwa na si Satanas diyan. So ano ang maaring Panginoonin o magiging hari sa buhay ng tao? Ang pera, ang kanyang sarili. Sinabi pa nga na maging ang tiyan ay maaring Panginoonin ng isang tao at marami pang iba. Yan ang resulta kapag ka hindi mo ginawang hari ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. Pupunta tayo sa pag-aanalisa kung paano natin makita na si Jesucristo ay pinaghari natin sa ating buhay. Sapagkat naniniwala tayo na yan ay madaling sabihin, subalit sa kaharian ng Diyos ay kailangang may pruweba. Yung mga sinasabi sa bibig ng tao ay hindi yan basta-basta pinaniniwalaan ng Panginoon, katulad ng nabanggit natin sa nakaraan na sinabi niya, itong mga taong ito ay kinikilala nila ako sa kanilang mga labi, sa kanilang mga bibig, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. So tingnan natin ngayon ang mga ilang talata sa Biblia kung ano ang pakahulugan ng Biblia, ano ang epekto ng bagay na ito sa buhay ng isang tao kapag ginawa niyang hari o Panginoon si Jesus sa kanyang buhay. Sinabi ng Roma 10:9, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Tingnan po ninyo, maraming gumagawa nito. Ito ang talata na pinagkuhanan nila doon sa ginagawang prayer of acceptance. Prayer na tinanggap nila si Kristo bilang hari at tagapagligtas. Pero maalala ko na hindi mo maaaring tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas.
Ang sinasabi doon sa Colosas 2:6-7 ay yamang tinanggap ninyo si Jesucristo bilang Panginoon. Yun po, pag tinanggap mo siya, meron niyang magiging pruweba sa buhay mo. Pero ang ginawa ng marami ay tinanggap siya na tagapagligtas. Medyo delikado ang bagay na yan. Baka akala ng tao, pag ginawa niya na ito ng pagpapahayag, ay ligtas na nga siya dahil si Jesus na ay ginawa niyang tagapagligtas. Ano ang ibig sabihin nun? Tagapagligtas sa kasalanan. Alam natin na yan talaga ang ibig sabihin ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kung babalikan niyo yung Mateo 1:21, na ang sinabi ay pangangalanan mo siyang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Muli ay ipaalala ko ng unawa ng marami diyan ay ilalagay na ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay at sila ay para sa langit na. Unawain din naman natin itong nasa aklat ng Roma 10:9 na sa panahon na yan ay ibig sabihin nito tatalikuran ng mga mananampalatayang Hudyo si Caesar bilang kanilang hari na maglalagay ng panganib sa kanilang buhay. So pag pinahayag nila na si Kristo ang Panginoon nila at Mesyas nila, yan ay delikado sa panahon na yan. Nangangahulugan yan ng pagtalikod kay Caesar at maaari nilang ikapahamak, mamamatay sila. Pag yan ay naunawaan at nalaman ng mga Romano, isusuplong sila ng mga kapwa nila Hudyo at sila ay itatakwil din sa kanilang relihiyon at sila ay maging illegal sa kanilang bagong relihiyong Kristyanismo. Yan ang ibig sabihin yan. Ngayon, wala namang banta sa ating buhay kahit ipagsigawan mo sa kalye na si Kristo ay Panginoon mo at Hari. Walang banta dito sa Pilipinas. Pero may mga bansa na hindi mo pwedeng gawin ang bagay na yan, yan ay magiging banta. Katulad ng nagaganap sa panahong yan sa isinulat ni Pablo sa mga mananampalatayang Romano at nawa po ay nauunawaan natin ang katotohanan yan. So, nangangahulugan yan na pagtalikod kay Caesar at maaari mong ikamatay pero sabi niya, maliligtas naman kayo sa walang hanggan. Yan ay napakaganda. Pangalawa ay ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 1:1. Sinabi niya, mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita. Maalala niyo ba yung sinabi ko nung nakaraan? Kung si Jesucristo ang iyong guro, ano kanya? Estudyante. Kung ang Diyos ang iyong ama, ano kanya? Anak kanya. Kung si Jesucristo ay Panginoon mo, ano kanya? Alipin. At yan ang sinasabi ni Pablo rito. Kaya nga, muli nating isipin na kung ginawa nating Panginoon ang Panginoong Jesucristo, ay dapat ilagay natin sa kalalagayan na tayo'y kanyang alipin. Wala tayong karapatan sa ating mga sarili, handa tayong dapat sumunod sa kanyang mga sinasabi at isa din ay nangangahulugan na siya ang may karapatan sa ating buhay. Malala ko yung isang kwento na isang driver ang tinigilan ng isang tao sa gilid ng kalye. At pagkatapos, yung driver na yun ay bumaba. At yung tinigilan niyang tao ay pumunta doon sa may manibela. Yung driver ay pumunta sa likod at naupo doon. At pinasimulang imaneho nung taong tinigilan niya ang sasakyan. Sinabi ng mga nasa loob ng sasakyan doon sa driver, ikaw ang driver, bakit mo ibinigay sa kanya ang pagmamaneho? Sabi po ng driver, huwag kayong mag-alala. Siya po ang may-ari ng sasakyang ito. Kabisadong-kabisado niya ito. At ano po ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, kung inilagay natin ang Panginoon Jesucristo bilang Hari at Panginoon ng ating buhay, ay ipaubaya natin sa Kanya ang pagmamaneho sa ating buhay. Minsan ay maraming kumikilala sa Panginoon
bilang kanilang Panginoon na sila pa rin ang nasusunod sa kanilang mga buhay. Yan po ang ibig ko sabihin sa kwentong yan. Pero yan ay makatotohanan sa maraming nagsasabing Kristiyano na sila pa rin ang nasusunod sa kanilang buhay dahil hindi nila nauunawaan ang pagiging hari ng Panginoong Kristo sa kanila. Dito sa Colossus 2:6, balikan po natin ang talatang ito. Ganito ang sabi niya, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Jesucristo, mabuhay kayo ng paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. So, bigyan pansin ninyo itong mga katotohanan ito. Okay, tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay bilang Panginoon. Ano ngayon ang ipinapayo ni Apostol Pablo sa atin? Sabi niya, mamuhay kayo ng paraang karapat-dapat sa Kanya. Yan po. Nakakahiya naman sa Panginoon na sasabihin natin siya ang ating Panginoon, siya ang ating guro, siya ang ating hari. Pero ang buhay natin ay hindi karapat-dapat. Na alam naman natin na kung tayo ay pinag-aharian ng Panginoong Kristo ay mabubuhay tayo na katulad ng tunay na mamamayan sa kaharian ng Diyos. Katulad ng sabi ko sa nakaraan, kung maalala ninyo, na ang bawat ginawang hari ang Panginoon sa kanilang mga buhay ay talagang magkakaroon dapat ng bagong buhay. Otherwise, ay nabubuhay siya sa kasalanan na nangangahulugan, naghahari pa rin sa kanya ang kanyang dating Panginoon na si Satanas. Ganun po kasimple ang bagay na yan. So, sabi ni Pablo, mabuhay kayo nang nararapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Anong ibig sabihin yan? Talagang kinilala mo siya na siya ang tagapagbigay sa lahat ng bagay. Kung mananatili ka sa Panginoon, ay makikita yan sa pamamagitan ng mga bunga sa iyong buhay. Nababanggit yan sa John chapter 15. Sabi niya sa verse 4, if you remain in me and my words remain in you, then you will bear much fruit. So, yan ang ibig sabihin ng manatili sa Kanya at isalig sa Kanya ang ating buhay. Isang kahulugan din po niyan na ang Panginoon Kristo ay hindi lang panglinggo, kundi sa araw-araw, minuminuto, sigu-segundo, siya ay sa ating buhay. Pero hindi po yan yung bukang bibig, kasi marami akong nakikita na si Kristo naman ang lahat-lahat sa akin eh. Pero kung tignan mo ang buhay, naku, hindi nakasalig sa salita ng Diyos sapagkat si Kristo naman ang salita ng Diyos. Sinabi pa niya, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Yan po ang bahagi ng buhay ng mga ginawang Panginoon at Hari si Jesucristo sa kanilang mga buhay. Sila ay dapat magpakatibay sapagkat matindi ang kalaban natin sa mundong ito, bukod sa mundong ito na laging inaanyayahan tayo sa kagustuhan ng ating laman. Bakit marami ang lumalayo sa Panginoon? Sapagkat sila ay naiengganyo sa mga bagay sa mundong ito. O hindi ba totoo ang bagay na yan? Kaya tayo lumalayo sa Panginoon dahil maraming kagustuhan ang ating laman sa mundong ito. Sinabi pa niya rito na lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Alam niyo po, ang buhay ng isang mananampalataya ng Panginoon Kristo ay talagang mapagpasalamat, hindi sa maraming tao, kundi kapag ikaw ay mag-isa. Nandoon ang pagpupuri sa iyong kalooban, pasasalamat sa Panginoon, at tandaan ninyo na hindi lang kapag maganda ang lahat. Sapagkat ang mundong ito ay talagang pasira na at magulo ang ating kapaligiran. Pero kung meron kang Espiritu ng Diyos doon sa iyong loob, He is the Spirit of comfort na magko-comfort sa iyo at ikaw ay marunong magpasalamat sa anumang sitwasyon ng iyong buhay.
Malala ko yung sinabi pa ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica 5, give thanks in all circumstances. At sinabi pa niya sa aklat ng Filipos, rejoice and be glad. And again I say rejoice. Bakit sinasabi ito ni Apostol Pablo? Na sa panahong yan siya ay nasa kulungan. Iyan ay sapagkat totoo sa kanya ang paghahari ng Panginoon doon sa kanyang puso at kaya niyang magpasalamat sa mga panahon ng matinding pagsubok sa kanyang buhay. Ganito naman ang ating pang-apat, Lucas 6:46. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon. Ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang mga sinasabi ko. Ayan po. Nagiging totoo lang ang pagiging Panginoon ni Hesukristo sa atin kapag sinusunod natin ang kanyang mga utos. Kaya mahalaga po yung ating pupuntahang pag-aaralan, ang mga utos ng Panginoong Hesukristo. Dahil doon mo maipapakita kung talagang si Jesus na nga ang Panginoon mo at siya na nga ang hari sa buhay mo at ikaw ay para sa langit. Ang ating panglima ay sa Mateo 7:21 hanggang 23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang gumagawa ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at gumawa ng maraming himala sa iyong pangalan. Ngunit sasabihin ko sa kanila, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Tingnan po ninyo ang katotohanan dito na ang pagtawag sa Panginoon ay hindi lisensya sa pagpasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Hindi rin po lisensya at tanda ang mga himala. Maring yan ay pandaraya ng dyablo, sila'y nagpapalayas ng mga demonyo, sila'y gumagawa ng mga himala. Hindi po yan ang the best sa Diyos. Ang the best sa Panginoong Hesukristo ay yung sinabi niya, lumayo kayo sa akin, mapaggawa ng masama. Ano ang masama? Sa mata ng Diyos, ang masama ay hindi mo sinusunod ang kanyang mga sinasabi. Yun ang kasalanan. Mga mapaggawa ng kasalanan. Kaya muli ay makikita nyo kung gaano kahalaga ang mga batas ni Kristo para hindi tayo magkasala, sapagkat ang kasalanan ayon sa 1 John 3:4 ay paglabag sa mga utos ng Diyos na para sa ating mga Kristiyano. Ang batas para sa atin ay hindi yung mga nasa luma, kundi yung mga batas ni Kristo na siyang pag-aaralan natin sa mga susunod na video. Dito naman sa Juan 13:13 hanggang 14. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga. Kung ang Panginoon ninyo at guro ay naghuhugas sa inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. So ano naman ang sinasabi ng Panginoon dito? Ano ang ipinapakita niya? Una ay inaangkin niya na tama kayo na ako nga ang guro at Panginoon. Pero kung tinatanggap niyo yan, inaangkin niyo na ako nga ang Panginoon at guro, dapat ay merong kayong pagpapakita ng makatotohanang paglilingkod sa inyong kapwa mananampalataya. Yun ang ibig sabihin ng maghugasan ng paa. Yung paghuhugas ng paa, mga kapatid, pwedeng literal yan. Pero alam ba ninyo na marami po ay gumagawa niyan for the sake na masunod nila ito ng katotohanan, pero hindi naman nila kayang paglingkuran ng may pagpapakumbaba ang kanilang kapwa mananampalataya. Yan po ay magiging kaipokrituhan kapag sa mata ng madla, ikaw ay naghuhugas ng paa ng mga tao, pagkatapos hindi mo naman sila napaglilingkuran ng may pagpapakumbaba. So sa tunay na katawan ni Kristo, hindi po ito pakitang tao. Kung hindi mo napaglilingkuran ng may kababaang loob ang kapwa mo Kristiyano, huwag ka na maghugas-hugas ng paa. Gawin mo na lang ito ng palihim ang pagpapakumbabang paglilingkod sa iyong kapwa Kristiyano.
kaysa doon sa pakunwaring pahugas-hugas ng paa. Sa tingin ko, baka yung gumagawa niyan, kung hindi totoong nananahan sa kanila ang banal na espiritu, meron pa yung sama ng loob na sundin yung bagay na yun, pero alang-alang sa kanyang karangalan at paghahanap ng respeto, kaya niya ito ginagawa sa madla. Nang gawin ito ng Panginoon ay nasa loob sila ng kwarto na kung saan ito lang mga alagad ang kasama niya, kaya lang ay sinulat ito para sa ating mga mananampalataya sa ngayon. So yan po ang mga ilang palatandaan ng pagpapahayag kung totoong ang Panginoon Kristo ay naging Panginoon at Hari sa atin. Basahin ko pa po itong nasa pahayag 1:5 sa wikang Ingles. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth. Tingnan niyo po yan. Ang Panginoon ay tinawag na ruler. Ruler means lawgiver, and siya ang hari ng mga hari. Tayo naman ay mga saserdote na dapat ay naglilingkod sa Kanya. So yan po ang mga ilang pruweba, katibayan, na kung ginawa mo na ng Panginoon ang Panginoong Kristo, dapat ay makita sa iyo yung mga katotohanang nandoon sa mga talata na ating binasa. Kung wala yon, mga kapatid, panahon na para unawain natin ang katotohanan ito na baka hindi pa tayo nagpapasakop sa paghahari ng Panginoong Kristo sa ating buhay. Sa ating pong pagwawakas ay meron po muli akong katanungan dito at hinihiling ko na iyuko ninyo ang inyong mga ulo at ipikit ang inyong mga mata habang ito ay tinatanong ko sa inyo. Narito po ang mga katanungan. Alam mo ba na malaki ang kaugnayan ng iyong ganap na ikaliligtas sa pagiging Panginoon ni Jesucristo sa buhay mo? Alam mo ba na nang tinanggap mo ang paghahari ng Panginoong Jesucristo sa buhay mo, nangangahulugan ito ng pagsuko sa Kanya ng iyong mga karapatan para sa iyong sarili? Ang pangatlong katanungan, naibigay mo na ba sa Panginoong Hesus ang karapatang patakbuhin ang buhay mo? At ang pang-apat na katanungan, anong mga tanda ng dati mong buhay ang dapat mong pagsisihan at isuko o itakwil para lubusan kang pagharian ng Panginoong Jesucristo? Kaya lamang nagagawa ng isang tao ang pagpapasakop sa Panginoong Jesucristo, yan ay kapag nasa Kanya ang Espiritu ng Diyos na mula doon sa ating pasimulang aralin, ay nakita natin na ito ay binibigay ng Diyos bilang tulong sa atin upang magampanan ang nais ng ating Hari, ang Panginoon ng mga Panginoon at ang Hari ng mga Hari. Magandang araw po, sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama.